Okay, okay. I-clarify ko lang yung yung ilan sa mga sinabi ng in-interview doon sa News 5, no? Na news report the other day or 2 days ago or a few days ago about CKD na lumalala, no, dito sa Pilipinas. So, here are some of the I have seven items, no, na gustong i-clarify. First, sabi nung dinadialysis doon, no, na na-diagnose ng diabetes nung 2000, year 2000. Wala daw talaga siyang pinipiling sa pagkain. Maalat, matamis. Yung 2 liters daw na Coke, ginagawa lang niyang tubig. Nung na-diagnose siya, tinake for granted niya. Hindi siya masyadong sumunod sa doktor niya regarding sa gamot. There was a point na 6 months daw siyang hindi naggagamot kasi malakas daw siya. Okay? So, first off, no, yung wala siyang pinipiling pagkain, yun na nga, lahat kinakain niya. Including yung hindi niya dapat kinakain, which is yung carbs, diba? Yung non-essential carbs, no? We do not have any requirement for carbohydrates. We don't need to eat it. Yan yung paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo. Okay? So, sabi niya, maalat, matamis, no? Yung maalat, wala namang problema doon. Dahil yung maalat, no, we have a need for quote-unquote salty or salt. Dahil salt is an electrolyte. Okay? Mamaya, madadaanan ko pa yan. So, we need salt. So, need yung maalat. Yung matamis, no, or yung sugar, basically, yun yung hindi natin kailangan. So, yung carbs. So, again, no, konting asukal is sobra na kagad kasi nga non-essential. We do not have any requirement. So, yun na nga. 2 litro daw ng Coke, ginagawa niyang tubig, no? So, kumbaga, ganun karami, no, ang naiinom niyang asukal. Tapos, tinake for granted daw niya na na-diagnose siya, no? So, sana nga, ginawa na niya yung LCIF or natutunan niya yung LCIF nung na-diagnose siya, no? Pero syempre, nasa utak niya is, hindi niya kasi sinunod, no, yung doktor niya doon sa gamot. As if naman na kapag naggamot siya doon sa diabetes niya, gagaling siya, no? Hindi naman siya gagaling doon sa gamot na yun. Kasi, yung asawa ko has been medicating for 3 years dati ng gamot para sa diabetes. Hindi naman gumaling, patas lang ng patas ang dosage. So, ibig sabihin, even if sundin niya yung doktor niya regarding sa gamot, aabot pa rin siya dyan sa kalagayan niya yan simply because magkakaroon pa rin ng complication yung diabetes niya into chronic kidney disease. Magkakaroon pa rin kahit na maggamot siya na maggamot because hindi naman gagaling yung diabetes niya doon sa gamot. I know that for a fact kasi 3 taon nagsuffer ang asawa ko sa diabetes dati. Then, nung ginawa namin yung LCIF, 3 buwan, wala na kagad yung diabetes niya. So, kahit na maggamot pa siya, hindi yun ma-address. Okay? So, yun. So, sayang. Di ba? Pero, nandiyan na tayo. Sana makahanap siya ng panibagong kidney. Okay? So, number 2, maingat naman daw sa katawan yung dinadialysis na nagsimula sa preeclampsia. Okay? So, basically, diabetes or hypertension during pregnancy ang preeclampsia. So, tumaas daw yung creatinine niya after niya masesaryan. So, yung creatinine, wala namang issue doon. Creatinine is just a lab test that shows na yung kidneys natin basically may problema. So, hindi dahil sa creatine kaya tumaas ang creatinine levels mo. No, it's not because of that. Mataas yun kasi it signifies na may tama yung kidneys mo. At hindi naman sinasabi doon na ang cause ng tama is protina. As a matter of fact, sinasabi natin, sinasabi ng mga eksperto ng low carb na ang major cause ng CKD, 7 out of 10, complication from diabetes and or hypertension. And ano yung cause ng diabetes and hypertension? Basically, carbs. Okay? So, non-essential carbs. So, sabi niya, maingat naman daw siya nung buntis siya. Hindi naman na-expound kung ano yung definition ng maingat na yun. Again, sa damakmak, I'm sure, ang carbs na kinain niya during nagbubuntis siya. So, nagpa-ultrasound daw siya, parehong nag-shrink, nakita sa ultrasound yung kidneys niya. So, the damage by sugar. Number 3, alarming increase ng CKD cases locally and globally. Bakit? Dahilan daw, which I agree, is dumaraming kaso ng diabetes, hypertension, at iba pang namamanang sakit. And ano-ano yung diabetes, hypertension, at kung ano-ano pang mga namamanang sakit?
basically lifestyle diseases, no? Lifestyle diseases na caused by lifestyle. So, kung tama yung pagkain nila at the very least, kung tama yung manner of eating nila, then mababa ang probability na magkakaroon ng diabetes or hypertension, which would mean mababa ang probability na dadami ang may CKD. Okay? So sabi nila, alarming na raw, no? Kasi nga, carbs tayo ng carbs eh. So 42% daw ang increase nung 2023 as compared to 12 to 15% in the past 5 years. So hindi na nakakapagtaka yun. Because from 2018 to 2023, ang bilang ng obese sa Pilipinas from 18 million naging 27 million. So hindi nakataka-taka yun. Normally, ang obese, may diabetes yan. Normally, ang obese, may hypertension yan. Number 4, sabi nung kidney expert na doctor, it's about time siguro na kailangan natin tutukan yung ating mga sakit like hypertension, diabetes. Actually, it's about time na matuto tayo kung paanong i-reverse yan. Matuto tayo kung paanong i-prevent yan. Yun ang, it's about time. No? Hindi lang basta-basta tutukan. It's about time na matutunan kung paanong i-reverse at paanong ma-prevent para sa mga wala pa. Okay? Pag tag-init daw, prone daw tayo sa dehydration. Tama naman yun. See, yun na nga yung sasabi ko kanina dun sa walang pinipili daw yun kanina. Maalat, matamis. Walang problema doon sa maalat kasi nga, we cannot afford to be dehydrated. When you say dehydrated, it's not about lack of water. It's about lack of electrolytes. Yun ang dehydration, not lack of water. Therefore, we need to consume quote-unquote maalat. We need to consume salt because salt is an electrolyte. Sodium or salt is an electrolyte. So, hindi natin kailangang iwasan, no, ang salt. Ang kailangan natin iwasan, sugar. Ayan na nga, sinabi na nga ng eksperto, dehydration. Dapat hindi tayo ma-dehydrate. Sa iba, nagkakaroon ng kidney stones. Yung kidney stones, kadalasan dyan, mga plant toxins yan, oxalates particularly. So, yung mga mahihilig kumain ng mga gulay, no, 99% ng mga gulay may plant toxins which basically turn to kidney stones. Okay? So number 5, healthy lifestyle daw para makaiwas sa sakit sa bato, tamang timpla ng asukal sa pagkain, alat sa pagkain, avoid processed foods at fast food. Lahat agree ako except for tamang timpla sa asukal. There's no such thing. Asukal is non-essential. So there's no such thing. Walang dapat timplahin. Walang dapat kainin na asukal. So, walang tamang timpla. That's tantamount to saying, tamang inom ng alak, tamang yosi, tamang bilang ng yosi. Walang ganon. Non-essential yung mga yon. Asukal, hindi natin kailangang kainin. Okay? Tamang timpla ng alat, oo, kasi hindi naman pwede sobra-sobra. So, avoid processed foods, yung mga ultra-processed foods sa mga dapat ina-avoid. Yung mga naturally or low-carb na processed food, na konti lang naman yung mga ginagamit na ingredients, walang ginagamit na mga kung ano-anong ingredients, pwede naman yon. We have been processing food for a very long time, even the time nung caveman days pa. Nagpo-proseso na tayo. Hindi nga lang ultra-processed. So, yung mga ultra-processed kailangan iwasan. Fast food, yan, iwasan daw, sabi ni Doc. Number 6, nakakadagdag na risk factor ang obesity, kaya daw maigi na mag-exercise. Tama na nakakadagdag ng risk factor ang obesity. Pero, hindi naman lack of exercise kaya tayo nagiging obese. It's too much consumption of sugar, too much consumption of carbs, not the lack of exercise. So, yes, exercise is good. Exercise is an advantage. Exercise is recommended. Pero, hindi yan yung pinakaunang dapat tinututukan. Dapat nutrition. And last but not the least, taasan daw sana ng gobyerno ang budget sa dialysis. 2,600 pesos per session at the moment. Hindi. No? Okay na yon. Kasi dapat naman kasi when you say ganyan, gobyerno, budget, that's the budget of the people. Pera yan ng taong bayan. What the government needs to do is to be active in campaigning how to avoid, how to prevent CKD and the rest. Para hindi natin kailanganin gumastos at magdagdag ng gastos para dyan. Dapat yung pera ilaan sa pagtuturo kung paano yan iwasan.